Sino nga ba ang pinaparinggan ni Marcos Jr. na magnanakaw sa gobyerno? So kanina imbis na mag-viral po ang SONA dahil sa mga pangakong mapapako na naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating mamamayang Pilipino doon sa kanya Suna. Mas nag-viral po at napag-uusapan, trending. Ito pong binitawan niyang salita na mayroon daw nagnanakaw ng budget sa flood control. Sino nga ba ito? So may papakita tayong mga video mamaya ha. At pagdudugtong-dugtongin natin kung sino nga ba ang magnanakaw ng pondo ng flood control. At syempre samahan niyo po akong ating imbestigahan kung sino nga ba ito at i-reveal natin maya-maya lamang. So grabe talagang kaabang-abang ang SONA ni Marcos Jr. Kaso nga lang ay may kulang, no? Unang-una ay wala doon sa SONA niya na ipapatigil niya na ang online gambling dito sa bansang Pilipinas. Kung matatandaan nyo po nung nakaraang SONA ay binanggit po ni Marcos Jr. etong Pogo. Etong Pogo na ibaban na sa buong bansa. Tapos nung SONA, nakita din naman natin na pinagre-raid etong mga Pogo substitute Pogo, yung mga Pogo pinagre-raid yan at nakita naman natin yan sa iba't ibang social media platform sa ibang network. Ang nangyari dito ay pinalitan lang ng pangalan na naging Pigo na. So wala pa rin pong pinagkaiba, meron pa rin pong sugal online gambling sa Pilipinas. Yun nga lang is Filipino version. So ngayon ayun yung isa sa mga sinisita ng mga netizen na bakit hindi ata na isama sa SONA ni Marcos Jr. na total ban niya na ang gambling dito sa Pilipinas. Ang sugal. Hindi, alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, mga kabiyaya. Ibalik ko na kaya salita akong mga kabulabog, pero mas maganda biyaya si biyaya Alam niyo, kami po lalo na po sa aming mga vlogger, especially to Banateros Brothers, ilan po kami 6. Hindi naman po siguro may tatanggi na yung iba sa amin ay talagang sikat, lalong-lalo na sila Banat Bay, Boss Dada and Coach Oli. So hayaan nyo na kaming tatlo nila RJ at Master Judea. So alam naman natin lalong-lalo na si Banat Bay na talagang 100k po ang nagiging views niyan. So hindi na bago sa amin na alukin po kami na mag-promote ng mga sugal. At sa totoo lang po, kahit din po ako mayroon pong offer sa akin na kapag naka 100k views po ako ay mayroon po akong 30,000 sa isang video ko na manggagaling sa pagpo-promote ko sana ng sugal. Pero hindi po namin yan kinakagat. Ang katwiran kasi namin, nga magkakapera kami, gasino, sobrang laki na halaga ang 30,000 kada buwan. Kung kada video may 100k kang views, may 30,000 ka. Kung sa isang buwan maka 30 video ka na tigwa 100k, may 30 times, may 30 ka na na tig 30,000. So malaking bagay po yun para sa aming mga influencer, sa aming mga vlogger. Pero yun nga lang, hindi kaya ng loob namin kasi katwiran namin, habang kami kumikita ng pera, may mga sinisira kaming buhay. So kaya talagang hindi namin yan kinakagat. So ngayon talamak po ang mga vlogger talaga dito, lalo na sa ating bansa na mga nagpo-promote ng sugal. At isa rin yan po sana, parang po kasi itong sugal sa totoo lang parang droga din yan, parang droga na kapag wala ka ng alam nyo na yung panghigop, gano'n pag wala ka ng ganon, magnanakaw ka, papatay ka, kung ano-ano gagawin mo, kidnap, hold up, lahat gagawin mo yan para lang mga pang ganon ka, So ganon din naman din sa sugal.
Lalo na yung mga nalululong po sa scatter, nalululong sa mga sasabong, yan, isa na rin yan, yung sasabong. No? So, ang ginagawa ng iba, lalo na yung talagang sobrang, alam mo yun, yung parang hindi makatulog pag hindi nakapag-scatter or pag hindi nakapagsugal, hindi nakapagsabong. Usong-usong ngayon yan, yung sabong na yan eh. So, gagawa sila ng halimbawa, wala na silang pera o benta yung gamit. Pag wala na silang pera o nakaw. Benta nga ito, sanlay nga ito, benta nga ito. So ganyan yung mga nangyayari. Kaya hindi never talaga naming pinasok yung sugal na yan kasi alam mo namin na maraming masisirang buhay ho dyan. No? So yun na nga, no? Yun na nga ho yung kagustuhan ng ibang mga netizen na total ban na po sa Pilipinas itong online gambling na to, itong mga sugal na to, dahil hindi ho talaga kaaya-aya na lumaganap or talagang lumawak pa ang epekto nitong tong mga sugal. Kaso nga lang hindi ho natin narinig yan sa SONA ni Marcos Jr. At yun nga, pati rin yung sa Pigo wala nga rin kasi yung Pogo ginawa lang Pigo. Ang masama nun, yung sa Pogo, international. Ang problema nga lang sa Pigo is Philippines. So alam din naman natin no, na marami ring naghahanap buhay na maapektuhan kung sakaling mawala yung mga sugal-sugal kasi may mga may mga tinatawag na agent no. So siguro mas maganda na lang kung magtrabaho na lang tayo ng pursigian kaysa umasa tayo or magtrabaho tayo sa sugal. Marami din ako mga kamag-anakan na yan, lalo na sa online sabong, agent. So, doon lang din sila kumikita, no? So, kahit naman di sinong tanongin mong mga netizen, gusto rin at marami talaga ding pabor na mawala or total ban yung sugal na yan. Kaso, ngangay. So, sino nga ba, no? So, dito, papanoorin ho natin yung, tawag dito, yung, tawag dito yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, PBBM inilahad ang mga plano at nagawa ng admin sa ika-4 na SONA. So panoorin ho natin. Nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing tagumpay, issue at plano ng kanyang administrasyon sa ika-4 na State of the Nation Address na ginanap sa Batasang Pambansa. Alamin ang mga detalye mula kay Creseline Catarong live. Creseline, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Bandang alas 3:30 ng hapon kanina nang lumapag ang sinakyang chopper ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Inilahad ng Pangulo sa mga Pilipino ang mga nagawa at plano pang gawin ng kanyang administrasyon. Sorry, wala pala akong boses, hayop. Sorry. Kagaya ng sinabi ko kanina, bakit parang hindi na pag-uusapan yung budget or yung ginasto sa SONA kung magkano? Ewan ko lang kung baka nandito sa video, panoorin natin. Nang lumapag ang sinakyang chopper ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naka-chopper si sa Daddy. Batasang Pambansa para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Inilahad ng Pangulo sa mga Pilipino ang mga nagawa at plano pang gawin ng kanyang administrasyon. Iba't ibang agenda ang natalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na ginanap sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Unang nabanggit ni Pangulong Marcos ang tungkol sa resulta ng halalan kung saan amenado siyang nadismaya ang mga Pilipino sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo nito. Kaugnay nito nangako si PBBM na magdaragdag ng trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi niyang magpupursige ang DOLE, DSWD, DTI, DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at mga oportunidad para sa natitirang 4% ng pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Palalaguin din ng gobyerno ang mga industriya tulad ng mga pabrika ng sasakyan, hulmahan, electronics, critical minerals, telang Pinoy, construction at mga planta ng kuryente. Nabanggit din ni Marcos Jr. ang tungkol sa pangakong 20 pesos na kilong bigas na nagiging realidad na raw. At dahil sa ilalaang 113... Saan po ba nakakabili niyan?
Bakit dito sa amin walay? Bakit walay Bakit walang Bakit walang tawag dito? Bakit walang nagtitinda dito sa amin yan? 3 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na ng pamahalaan ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kasabay nito binalaan ng punong ehekutibo ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo o manloko ng mga magsasaka na hahabulin at papanagutin ang mga ito. Ito raw kasi ang itinuturing na economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas na raw ang lokal na produksyon nito. At upang lubos na pababain ang presyo ng karne, nagsimula ng magbakuna laban sa ASF at palalawigin pa ito. Dagdag pa ni Marcos Jr., mahigit 8.2 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Libo-libong kilometro naman ang farm-to-market road ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Habang libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. Tungkol naman sa coconut industry, patubig sa buong bansa, totoo naman, talaga may tubig yan, nagkabagyo totoo yan hindi, ano ba to? Magkakaroon ng mga patubig ang mga buong Pilipinas po talaga lubog ngayon sa tubig kakatapos lang po ng bagyo hindi sila ang gumawa noon. Ano ba yan? Paglubos na pasiglahin ang industriya nito, hihilingi ng administrasyon sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para maging mas angkop sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Samantala, kasalukuyang pinapabilis ng Department of Agrarian Reform ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-titles, pati na rin ang mga certificates of condonation with release of mortgage. Bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Nabanggit naman ni Marcos Jr. ang mga problema sa enerhiya na damang-dama ng bawat Pilipino, kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente, palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan na anya na mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng bansa sa paggawa ng kuryente. Nako Senator Marcoleta, mukhang mauunahan ka ni Marcos. Hindi, talaga totoo yan, yung isa din niya kasi yan ang isa sa nagpapahirap din sa mga Pilipino, yung pagtaas. Sobrang taas ng bill ng kuryente. Alam niyo ako dito, bill ko ng kuryente umabot ng 8,000. Gamit ko aircon tsaka isang rep lamang. Yun lang gamit ko. Wala na. Wala akong kada kwarto may aircon. Wala, isa lang sa kwarto lang yung rep ko. Rep ko yung aircon ko. Pero nagbibil ako na 8,000 plus. Grabe, no? Para lalo pang makatipid ang mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Bakit ngayon pa? Eto, sorry. So sige, antayin natin yan. Hindi pa rin tayo susuko na matupad ni Marcos Jr. yung mga sinabi niya sa pang-apat niyang SONA. Pero ang kataka-taka, kung yan pala ang plano ng administrasyong Marcos, bakit hindi ginawa yan sa loob ng 3 taon niya? Lumipas ng 3 taon, 3 taon na siyang halal bilang presidente ng Pilipinas. Bakit hindi niya ginagawa ngayon? Bakit hindi niya ginawa? Babalik tayo kay Pangulong Duterte. Nangako siya, war on drug, iubusin niya ang adik sa Pilipinas. Pagkaupo niya bilang presidente, tinrabaho niya agad. Tinrabaho niya agad yun at talagang napatunayan niya yun na pinangako niya at talagang natupad. Eto kasi, matagal na rin itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso ang pinagtataka ko lang, halos 3 years ka na, magpo 4 year, pang-apat mo na nga itong SONA Bakit hindi nyo nagawan ng paraan sa loob ng 3 taon? Ba't ngayon pa kung kailan patapos na yung termino mo? Yun ang nakakapagtaka dun. Pinag-utos ni Marcos Jr. sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Binigyang diin din ng Pangulo na hindi na dapat ito maulit muli at dapat maimbestigahan ang naging kapabayaan dito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Sa iba pang paksa, sabi ni Marcos Jr., maraming nakatatanggap
maraming natatanggap ang gobyerno na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanila. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Kaya di yung tubig ba, ipunin tapos ibigay dun sa walang mga tubig kabahayan. Hindi, di ba kasi inutos niya ipunin daw yung tubig gamitin sa tagtuyot. nagawaan niya ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water districts at kanilang mga joint venture partners. Sa sektor naman ng edukasyon, puspusa na raw inaayos at pinapaganda ang sistema nito. Ngayong taon, sinimula na ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din ang Early Childhood Care and Development. Binabantayan din ng pamahalaan ang mental health ng mga kabataan kasunod ng maraming mag-aaral ang nakararanas ng bullying o kaya'y nade-depress. Bilang tugon, magdaragdag ang gobyerno ng mga school counselors na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development centers at bulilit centers sa buong bansa. Samantala, nagdagdag na ang pamahalaan ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa mga lisensyadong guro. Mas pinalawak na rin daw ang libreng wifi sa buong bansa upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng koneksyon sa internet na magagamit para sa pag-aaral at pagtatrabaho. Wait lang. Tama ba ako nang narinig? Libreng wifi? Libreng wifi sa buong Pilipinas. Totoo ba yun? Meron? Meron? Bakit di? Sorry kasi ako, galing din ako sa mga bulubundukin. So, wala akong nalalaman na may mga libreng wifi. Wait lang, pakinggan natin ulit baka isinasa batas pa lang Oo, tingnan natin. Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din ang Early Childhood Care and Development. Binabantayan din ng pamahalaan ang mental health ng mga kabataan kasunod ng maraming mag-aaral ang nakararanas ng bullying o kaya'y nade-depress. Bilang tugon, magdaragdag ang gobyerno ng mga school counselors na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development centers at bulilit centers sa buong bansa. Samantala, nagdagdag na ang pamahalaan ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa mga lisensyadong guro. Mas pinalawak na rin daw ang libreng wifi sa buong bansa. Nga na mas pinalawak. Mas pinalawak. So, ibig sabihin, ginawa na ang etong project na to na libreng wifi. Kaso saan? Ba't ganoon? Hindi namin yan alam. Hindi kayo nga, mga banateros, mga kabiyaya, comment nyo kung saan kayong lugar, tapos sabihin nyo dyan, andito po kami sa province ng, sabihin natin, Iloilo or Capiz or Bicol. Andito po kami sa lugar ng Bicol. Ito po ay probinsya ng Bicol at dito po may libreng wifi or wala. Basta i-comment nyo nga dyan kasi parang kataka-taka naman to. Parang kataka-taka tong libreng wifi. Parang wala akong nakikitang ganyan na mayroong libreng wifi. Pero kung sakali man, maganda to kasi yan din talaga ang problema ng mga estudyante. Lalo na yung mga katulad nga nung panahon ng mga hanggang ngayon nagcha-charity pa din naman ako, namimigay pa rin ako ng tulong. Pero off-cam, hindi na ako nung dati na binablog ko pa. So, doon marami akong nakita talaga na mga kabataan na ang problema nila kuryente at syempre yung wifi sa pag-aaral nila, assignment, ganun, paano sila tapos minsan yung mga lugar walang signal, walang signal yung mga lugar, kaya eto, kung totoo man sana to, maganda ho itong proyekto na to na libreng wifi sa buong Pilipinas. Ang pinagtataka ko lang, saan? wala akong narinig na merong ganito. Kasi kung salitang mas pinalawak, ibig sabihin meron na. Meron na at pinalawak palalo. So ibig sabihin, hindi lang tina-target, hindi lang pinaplanuhan, kundi nagawa na. So saan to? Upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng koneksyon sa internet na magagamit para sa pag-aaral at pagtatrabaho. Sambit pa ng Pangulo, walang humpay na rin ipinapatupad ang mga programa sa pagsugpo sa kahirapan at patungkol sa kalusugan at nutrisyon ng mamamayan.
Tuloy-tuloy pa rin ang programang 4Ps. Hangad din na amyandahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Mula nang nagsimula ang administrasyon, mahigit 5 milyong kabahayan ang nagbenepisyo sa conditional cash grant ng 4Ps. Sa kabilang dako, magbubuhos ang gobyerno ng todo suporta sa mga plano at mga atleta sa buong bansa. Inihalimbawa ng punong ehekutibo rito ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Sa loob ng 3 taon, pinarami na rin daw ang mga pampublikong ospital at specialty centers. Nariyan na rin daw ang 53 bukas centers sa 32 lalawigan sa bansa. Nabanggit ni Marcos Jr. ang mga bagong serbisyo at programa ng PhilHealth. Natalakay din sa SONA na aasahan ng mga Pilipino ngayon na magpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon tulad ng madaan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ang dating 2% diskwento sa LRT at MRT para sa... Murang pabahay. So ibig sabihin may bayad pa rin. So kung isa rin yan, maganda rin yan na proyekto yung libreng pabahay kasi marami tayong mga kababayan na sa lansangan lang talaga natutulog, no? Yun yung parang naging tahanan nila. So maganda to at sana totoo nga. PWD sa senior at sa estudyante ay itinaas na sa 50% na diskwento. Samantala, ibinida ni PBBM ang 5-minute response ng Philippine National Police. Wow! Habang sinabi niyang ang pagpapalakas sa hanay ng Promote talaga si Torre. PNP at AFP ay patuloy na tinututukan ng Marcos administration. Okay. Tungkol naman sa mga responsable sa pagkawala ng mga sabungero ay hahabulin at papanagutin ng pamahalaan. Sinabi niya na walang kikilalanin ang batas, bayaman man o malakas ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Ipinangako ng Pangulo na sisiguro... Sana nga, no? Sana. Eh kaso kung sa Duterte na naman ang bagsak niyan ng missing sabungero nyo, nga bells na naman tayo dyan. ng pamahalaan na wala ng grupo na gerilya na muling mabubuo. Tungkol naman sa pambansang pondo, hindi raw aaprubahan ni Marcos Jr. ang mga lalamaning probisyon ng 2026 national budget na hindi nakalinya sa plano ng gobyerno para sa mga Pilipino. Naibahagi rin ng Pangulo ang proyektong eGov app ang dapat Pangulong Bongbong Marcos nung pinirmahan mo yung BICAM report, dapat naisip nyo na ho agad yan. Ba't huli na? Sa 2026 na lang kayo babawi. Okay. Kasamang serbisyo sa isang mobile app. Sa issue naman ng foreign policy ng Pilipinas, sinabi niya na ang friend to all and enemy to none ay mananatili at magiging tema ng hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Samantala, pinatitiyak ni Marcos Jr. sa LTO na hindi na mauulit ang backlog sa paglalabas ng plaka at mailalabas ang rehistro sa itinakdang panahon. Ibinida rin ng punong ehekutibo ang mga nasamsam na iligal na droga na umabot sa higit 83 billion pesos. Sa usapin na ba? Tama ba yung pandinig ko? 83 billion pesos ang nasamsam na droga pero walang drug lord. Okay sana, hindi ito. Okay po sana yon. Mapakaganda ho nun. Kaso kasi, kaya nga palagi namin sinasabi na nakakuha ka nga ng droga, wala namang drug lord. So useless kasi gagawa lang sila ng gagawa ulit. Bakit walang drug lord? Yun ang pinaka-kataka-taka. Dapat kasi talaga useless sa halimbawa kahit naman sinong tao diyan makakuha ng isang karton na pulburon, useless ho yung kasi wala naman nahuhuling gumagawa nun. Kasi wala yan, gagawa lang sila ng gagawa pa ulit-ulit. Dadami lang din ang dadami yan hanggat walang nahuhuling mga drug lord dito sa Pilipinas. Yan ang mahirap dyan sa na yan. Ewan ko ba't pinagyabang ba? Iyan na natin. Ang mga flood control projects na nakalipas na 3 taon, pinasusubitin ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH at agad itong isa sa publiko ng gobyerno. Ang report kaugnay dito. Ginit naman niya na ang mga kumukuha ng pondo ng taong bayan ay dapat mahiya sa mga nasalanta ng bagyo at sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na magmamana ng utang ng bansa. Nanindigan si Marcos Jr. na hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na rumakit at nasa likod ng mga depektibong
flood control projects na naging sanhi ng pananalasa ng kalamidad sa libu-libong mamamayang Pilipino. Plano naman ng pamahalaan na magtayo ng mas maraming evacuation. Kasi pag-usapang flood control budget, unang-una, pinagtataka ko, bakit nyo ngayon nyo lang yan na-actionan? Alam mo, biruin mo 500 billion po, or sabihin na natin, sige, 300 billion ang pondo ng flood control at na yan po ipuwapatak ng 1.4 billion sa loob ng isang araw. Araw-araw na budget ng flood control. So ngayon, bakit alam nyo na pala na merong ganong nakawan na ginagawa dyan sa flood control, bakit ngayon nyo lang aaksyonan? Diba? Puro patanong lahat Bakit ngayon lang? 3 years na kayong nahalal centers, sabay binigyang diin na hindi na dapat ginagamit bilang evacuation centers sa mga paaralan. Dahil iyan ang mga naging pangunahing punto sa ika-4 na State of the Nation address ng saan mo, maganda rin yun, magkaroon ng evacuation center na bukod. Sa tutusin lang, pangit nga naman talaga na sa paaralan ng evacuation center ng mga kababayan natin. Kaso, minsan kasi, sige, abangan natin yan na merong ganyan. Ay, nako po. Hindi natin alam kung ano ba yun. Kung ano yung mga kung ano yung mga tawag dito, kung ano yung mga Senate of ito, pakinggan naman natin tong mensahe ni Attorney Vic Rodriguez dito sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos bago tayo mapunta doon sa mismong main topic natin kung sino nga ba ang tinutukoy ni Marcos Jr. na magnanakaw sa gobyerno. The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Huwag nating tanggapin na ito na ang bagong kalakaran. Lubog tayo sa utang at bumabaha naman ng kwarta ng Pilipino ang bulsa ng katiwaling mangbabatas. Yari sila dito. Kaya Attorney Vic. Sir, magkakaroon po ng ika-4 na bersyon ng Ulat sa Bayan ang Presidente ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Pero para po sa inyo, bilang dating Executive Secretary, what is really the real state of the nation? The real state of the nation sa ngayon ay masama. Nakikita natin, lubog tayo sa baha paulit-ulit, and this is not the new normal. Huwag nating tanggapin na ito na ang bagong kalakaran. Lubog tayo sa utang at bumabaha naman ng kwarta ng Pilipino ang bulsa ng mga tiwaling. Yan, isa pa rin pala yan, yung utang ng gobyerno, ba't hindi nasama sa zona? Na in-explain niya sana kung bakit palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. Papatas na nakikinabang. Grabe yung baho. Yan sa anomalyang 2025 national budget. Yun lang. Lubog din tayo sa taripa, 19% ang ipinataw ng Estados Unidos. Samantala, zero tax tariff rate ang ibinigay ng pakikipag-uusap ni Bongbong Marcos kay Donald Trump sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos. Luging-lugi tayo at kahit ano pang spin ang gamitin ng Malacanang, lugi tayo sapagkat 17% ang kasalukuyang umiiral na taripa ng mga produktong Pilipinong papasok ng Estados Unidos. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, naging 19% ito. Dumala pa at Maratenjay na dagdagan pa ng 2%. Hindi totoo na nabawasan niya ng 1% sa kanyang magaling at skillful na negotiation skills. Hindi totoo yun. Walang nabawas na 1%. Ang katotohanan, ang real state of the nation sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos, hinataw pa tayo ng additional 2% na taripa ng Estados Unidos. Opo, sir, sa una pong 3 taon ng kasalukuyang administrasyon, having been worked with the President, simula sa campaign, even before the campaign sa 2022, saan po nagkulang? What went wrong, sir? Saan po dulo ng ating mga problema sa bayan? Disconnected yung mga impormasyong dumarating sa kanya mula sa totoong sitwasyon na nangyayari. Ang ganda. Si Ma'am Shitars ba yung naka-stripe? Naka-stripe na violet? In fairness ang ganda ni Ma'am Shitars, nagpa-rebond. Si Ma'am Shitars ba yun?
sa labas ng Malacanang. Ma'am Shitars ba yan? Disconnected yung kanyang mga paghulma Tingnan ng natin. polisiya doon sa Ayun, mga nasa totoong likod eh. hinaing ng sambayan ng Pilipino. Doon nagsimula ang Ayo nga si Ma'am Shitars, palumpalo. Ang ganda mo, Ma'am Shitars, ha? In fairness, ha? Naka-violet with blushing dress. Ang ganda yun, ha? Ang galing, ha? At nakakalungkot, Dami napansin pinag-irapan si naman Ma'am namin Cheaters yung pa. kampanyang yun, MJ at Almar. At kaya lang, nagkawindang-windang na, pati yung ating pondo ngayon, walang direksyon. Alam naman natin na hanggang ngayon ay nakabimbing sa Korte Suprema yung aming pag-question sa constitutionality of the illegal, invalid, immoral, and unconstitutional. Ay, hindi pala si Ma'am Shitars yung stripe. Ito pala si Ma'am Shitars, naka-red Riding Hood. Hindi pala si, ba't parang kamukha? Sino ba yun? Sino ba yung naka-violet na? Hindi pala si Ma'am Shitars yun. Full 2025 national budget. Opo, nung nakarang campaign sa 2022, naalala po natin Attorney Vic, no? Na parang natanong yata sa debate ng SMNI o sa ibang mga ambush interviews si President Marcos Jr. sa issue po ng flood control at mga pagbaha. At kung babalikan natin yung kanyang mga sagot, may laman naman po at may plano. Pero bakit Walang nagagawa. 3 years after, Sir MJ, may laman naman at plano pero walang nagagawa. ang paulit-ulit na problema natin sa baha ay paulit-ulit talaga kasi walang solusyon eh. Tama. Ang solusyon sapagkat kagaya nga nung inyong naging commercial kanina, itong sonang ito, magtanong at makialam. Magtanong tayo, nasaan dinala yung billion-billion, yung 255 Kaso, Attorney Vic, pag nagtanong nga ngayon, kaso ka eh. billion pesos more or less na na-flag ng COA na phantom flood control projects, meaning phantom ghost flood control projects. Laking pera nun, ha? Makialam tayo, sino ang dapat managot. Magtanong din tayo, saan dinala yung sinasabing binibida niya last year lamang 5,500 flood control programs. Kung sakaling totoo sana yan at hindi katang-isip niya lamang, hindi natin dinaranas itong walang humpay na baha sa tuwing may bagyo, sa tuwing may habagat, higit pa pag nagsanib ang puwersa ng bagyo at habagat. Yan ang dapat nating patuloy na pakialaman, magtanong. Alam nyo, tama tong sinasabi ni Attorney Vic, ha? Kasi, bakit hinayaan? Kasi katod niyan, yung sinabi ni Marcos na parang may nagnanakaw daw, may nangungurap daw sa ba't hinayaan mo? 3 years ka na nandyan. So, ibig sabihin, parang iisipin, parang pinatunayan ni Marcos kung gaano siya kawik kasi 3 taon na siyang Pangulo. So, ibig sabihin, 3 taon na rin na may nagnanakaw ng budget ng taong bayan dyan. Ngayon may 2026 national budget na naman. So, panibagong na naman yan. Ay, nako. Makialam. Base po sa naging pahayag ni Public Works Secretary Manny Bonoan noong nakaraan sa isa pong public briefing sa Malacanang, mula raw po nang maupo ang Pangulong Marcos simula July 2022 hanggang May ngayong taon, nasa 9,000 na raw po buong Pilipinas sa mga proyekto ang natapos sa flood control. Bukod pa riyan, meron din pong ongoing na mahigit 5,000 proyekto na ginagawa buong Pilipinas sa flood control. Ngayong taon rin po ito at inaasahan daw po na mas dadami pa ang mga proyektong yan sa 2026. Do you think, sir, itong mga datos na ito somewhat irrelevant dahil pag inuulan tayo, wala naman tayo nakikitang flood control? Walang sa Nga pala itong shades na to, salamat kay Boss Bay, binigay niya to kanina. Para akong si dito, para akong si Arnold Schwarzenegger na may pagka-bentul po. Pero ang ganda, hindi nakakasilaw kasi masyado eh. Try lang natin. Mas maganda pala mag-vlog ng ganito. yung mga datos, yung mga statistika at numerong yan, doon sa palagi ang inaanod ang pamamahay at nagsisira ang kabuhayan tuwing umuulan, tuwing may bagyo, tuwing magsesanib ang bagyo at habagat. Sabihin nila yan doon sa mga nasa dinadaanan palagi ng bagyo. Doon sa mga laging binabaha, doon nila ipaliwanag yan kung ma-appreciate yung mga statistika, yung mga datos, yung mga numero. Ang kinakailangan ng mamamayang Pilipino, solusyon. Hindi ito ang new normal. Yes, climate change is here.
Kasi sa totoo lang talaga ang hirap pong paniwalaan na nagtatrabaho talaga ang administrasyong Marcos, lalong-lalo na ho dito sa problema ng Pilipinas mapatungkol sa baha, wala naman tayo nakikitang na gumagawa talaga sila. Kasi biruin mo 3 years na siyang pangulo ng bansa pero yung baha andyan pa rin. Baka sabi ng mga basher na bakit nung panahon ni Duterte may baha? Oo, may baha noon pero hindi naman ganito kagrabe. Grabe yung baha ngayon tapos pinagmalaki pa na 5,500 flood control na merong budget na 500 billion. So asan na? Yun yung katanungan dyan Kasi grabe talaga, grabe yung baha ngayon sa Pilipinas. Pero wag nating isisi yung laganap at lantarang korupsyon sa climate change. Hindi na kasalanan ni climate change yung nakawang nangyayari sa pondong para sa flood control. At saka, sir, ito pong issue natin sa 2025 gaan, nagkaroon na po ng desisyon ang Supreme Court, no? Hinggil sa issue nila kay Vice President Duterte na irregularidad o korupsyon sa paggamit po ng confidential funds. With that, sir, na resulta ng Supreme Court na kadalang desisyon, maasa rin po ba kayo na yung inyong petisyon questioning the validity of the 2025 national budget ay maaksyonan rin ng kataas-taasang hukuman? Yun, isa pa yan, sana din na abangan din ho natin yan, yung ginawa nila Attorney Vic mapatungkol dyan sa budget na yan, no? At si Martin Romualdez ang inaano nila dyan. Ewan ko na lang kasi ngayon may mga bali-balita na parang susuwagin ng House of Representatives ang desisyon ng Korte Suprema. Oo, what if pa kaya kung si mismong si Speaker Martin Romualdez na yung pinatawan or dinisisyonan ng Korte Suprema. Naku po, gulo yan. Optimism. If I may describe to you how I'm feeling right now pagdating dyan sa kaso natin sa GAA, guarded optimism. Ang akin to see is to believe. Let them act on it. Let them come out with a firm and decisive action. At tingnan natin, tsaka tayo maghusga kung inaksyonan nga ba ng Korte Suprema itong higit na malalang issue ng 2025 unconstitutional national budget. Opo, lalo pat inaabangan, sir, yung mga pagdinig dyan ng Supreme Court dahil pera ng taong bayan ang involved at marami po nagsasabi na 2025 budget daw is the most corrupt sa history ng Pilipinas. Tama yun. Biruin mo ba naman magkano yun 6 trillion po yun. No? 6 trillion ang tapos may blanco. May blanco doon sa paggagamitan ng 6 trillion So asan na yun? Ayun yung isa sa mga hinahanap natin. Nakakalungkot, magsisimula na naman yung pagtalakay sa 2026 national budget, hindi pa natatapos itong issue ng 2025 unconstitutional national budget. Bukod pa riyan, hindi pa rin inilalabas yung hatol ng Korte Suprema doon sa 60 billion missing PhilHealth funds, yung kinuha ng national government, na executive department mula sa PhilHealth. Dapat yan ay aksyonan na ng Korte Suprema so that everyone will be guided, especially the lawmakers, yung do's and don'ts in the passage of our national budget year in, year out. Opo. Sir, kaugnay pa rin sa naging desisyon ng Supreme Court bilang former ES, ano kaya magiging epekto nito sa performance ng House of Representatives kaugnay sa usapin ng kanila pong magiging political behavior sa susunod ngayong 20th Congress? I hope mas magbabago yung complexion ng 20th Congress. Nandyan na yung independent bloc, yung Davao Group, yung 4 na kongresista. And I think there are other like-minded individuals na may kayang mag-assert ng independence. At higit pang dadami yung magtatanong, magki-question, pupuna sa mga maling polisiya ng kasalukuyang kongreso ng 20th Congress. Formally, officially, magbubukas pa lamang sila today, tayo'y umaasa na ito'y sana'y manumbalik yung dating kilala nating House of Representatives na tahanan ng bawat ordinaryong Pilipino, hindi na mga elitistang politiko
na ginagamit na taguan ng mga oligarkong interes. Naku, grabe yung mga binitawang salita ni Attorney Vic. Samantalang eto na nga, dito tayo mapunta sa binitawang salita ni President Bongbong Marcos at eto po yun, panoorin mo natin. What we are talking about Ay, hindi yan, ito totoo. Kailan Isa. lamang nag-inspeksyon ako at sa Okay. naging epekto ng habagat ng yung Krising, Dante Tapos, at Emo. okay. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At Anong connect nun? Ba't pinalakpakan? Ba't pinalakpakan nyo agad? Wala pa nga eh. yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Ayan na. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ba't may pag ganun? Parang parang kumagat ng chicken choy. Ulitin natin. Ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ginanon nilak eh. Gunanon eh. Sige, nagkakarakit daw sa proyekto, okay? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Gawa ganun talaga siya, no? Pero yan na natin, yung sinasabi, mahiya naman daw sa kapwa Pilipino. Okay. Okay. Sounding ovation yung mga putang ina, Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Naanod. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ng pera. Standing ovation yung mga kupal, Tungtuwa sino ba to? Ito, yung nandyan banda, yung Dumila. Gumanon. Yung ginanon si dinilaan yung mukha ni Nograles. Pero tungtuwa, Sabi ni Tamba. Sama ng tingin ni Tamba kay Marcos, parang ako yun Sabi parang ako yung pinaparinggan mo, pinsan parang ako Oh. Pero yung pinaka-highlights dito, yung mga yung mga ganyan, Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Yun naman alam niyo ito nga alam na pala ni Pangulong Bongbong Marcos na merong nangyayaring anomalya sa flood control. Nga, sinasabi niya yung parang may mga nangungupit, may mga for the boys, SOP, ano pa ba? Marami siyang sinabi, Ang tanong dito, ba't mo hinayaan? Ba't mo hinahayaan? O ngayon, saan pumutok? Saan napunta yung sisi ng taong bayan? Sa'yo. Ikaw ang presidente. Alam nga naman kay Senate President Chis Escudero. Dapat ikaw ang pangulo ng bansa, ikaw dapat ang tinatawag na tumrabaho na para mawala yung mga korap na yan. Ang tanong diyan, sino nga ba etong mga to? So ito nga yung sasagutin natin diyan, Unang-una kasi sa totoo lang, lalo na yung mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi matibay ang pagkakagawa ng mga flood control at may mga bumabagsak kasi palpak nga daw. Unang-una kasi doon mo papasok sa isip mo na yung takot o respeto. Diyan papasok si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte.
kung sa panahon niya itong issue sa flood control, walang mangangahas na mangupit or yung sinasabing for the boys or magnanakaw ng pondo ng flood control, walang gagawa ng ganyan dahil takot at may respeto sila kay Pangulong Duterte. Ngayon kasi, nakikita ng iba na parang malaya parang maluwag etong administrasyong Marcos diyan sa mga taong halangang bituka na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya parang okay lang sa kanila, sige, wag tayong matakot kasi hindi naman sobrang nakakatakot si Marcos. Hindi naman respeto, parang ganun, wala silang takot, no. At saan nga ba nanggagaling yung nakawan na yan? Syempre nandiyan yan yung mga unang-una sa Congress dumadaan nitong budget ng flood control. At 'di ba sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang naghahawak ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. So dito napakalinaw na ang pinapatamaan dito ni Marcos Jr. ay yung 2 tao na humahawak ng budget ng Pilipinas. Ngayon, baka sabihin kasi ni yung mga contractor, hindi ko lang alam kung may mga ganun mga contractor. Yan ang mahirap din talaga kasi kapag pag pinapasapasahan na yung project, kadalasan pabawas na yung pera. Parang lang din yan parang kalsada. Yung kalsada ginagawa para makakupit sila, tatanggalan ng bakal. Hindi masyadong matapang yung simento, medyo mas marami pa yung buhangin kaysa sa simento. Tapos yung alam mo yung kasi halimbawa sa isang kalsada ang estimated niyan is nasa 100 na sako na simento ang magagastos diyan. So gagawin ng contractor para maka-kickback siya, gagawin niya lang ng 80 sako, so may kickback siyang 20. So ganun din yan sa flood control, kaya medyo mahuna o tinatawag na mahina yung mga flood control na nagagawa dahil nga yung kupit. Ngayon, bakit sa loob ng 3 years hinayaan mo na ganun? Kanino pumutok? Di sa'yo. Ikaw ang nasisi ng taong bayan. Kung nung una pa lang nalalaman mo na may mga ganyan na pala na ginagawa yung mga hinayupak na yan, bakit mo hinayaan? Ngayon mo pa lang napagdesisyonan na parang anuhin mo sila, pananagutin. Ang tanong, pananagutin ba talaga? No, pero dito talagang maliwanag dito na ang binabanatan. Ewan na lang natin kasi may mga sabi-sabi na medyo nagkakagulo-gulo na nga daw dyan talaga sa Manila. Pero hindi ako naniniwala, no? Pwede rin naman din mangyari yon kasi nga alam naman na natin na hindi rin talaga nagpapa-under itong House Speaker Martin Romualdez dito sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo nga lang parang kung umasta nga si Romualdez, parang siya yung presidente ng Pilipinas. No? So pwede rin na nagkakasilipan na nga itong dalawang to, baka nagkakainitan na. Kasi talagang kahit anong mangyari, sa kanya puputok kay Marcos Jr. yung sisi ng taong bayan, sa kanya napupunta No, ngayon ang gawin mo, doon pa lang dapat sa naghahawak ng budget ng katulad sa flood control, dapat doon pa lang nakaantabay ka na kung ano yung ginagawa nila doon. Katulad dati, may mga... So, ibig sabihin, nagsisinungaling pala si Marcos Jr. Kasi sabi niya dati, nabangga daw ng barko yung isang flood control kaya daw bumaha sa Pilipinas. Di ba? May interview niyan So, ibig sabihin, sinungalingan pala yun. Nako. Ay. At dito natin mapagtatanto din na yung sinabi ni Amy Marcos na ang umahawak, ang nagdidesisyon sa Pilipinas ay ang Araneta at ang Romualdez lamang. So baka doon nga nagkakaroon ng iringan. So kayo, mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito?
no, sino ang pinaparinggan ni Marcos Jr. sa zona niya na magnanakaw ng pondo ng flood control. So comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, pakidamay na rin po yung like and share natin dyan at join button, pati na rin super thanks kung gugustuhin nyo. Kung kayo ay maluwag-luwag, wala akong problema, tatanggapin natin yan. Ika nga nila, ang biyaya hindi tinatalikuran. So yun, no? At ano may kukomento ninyo rito dito sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At kayo po ba ay naging satisfy or satisfaction? Satisfaction, you know? Kayo ba ay naniwala or naniniwala sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa naganap na zona kanina? So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.